Sama-sama tayong magiging saksi! Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 bagong batas na nagtatakda ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling. Pati na ang 3 bagong sea lane kung saan maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Pero ang China po inalmahan na agad ang 2 batas at ipinatawag ang ambassador ng Pilipinas. Saksi, si Darlene Cai. Sa tuwing na pag-uusapan ng Panatag Shoal o di kaya'y Pag-asa Island, kakabit na nito ang West Philippine Sea o WPS. Ito ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maritime Zones Law, formal lang batas ang paggamit sa pangalang West Philippine Sea. Itinatakda sa bagong batas ang teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kabilang ang parte ng dagat na sakop ng bansa at kung alin naman ang ating EEZ. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Pinirmahan din ng Pangulo ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatakda ng 3 sea lanes ng Pilipinas. 2 dyan ay rutang silangan papuntang Kanluran at ang isa'y Hilaga Patimog. Sa mga yan lang maaaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Kapag aprobado na ng International Maritime Organization ng 3 sea lanes, pwede na itong ipatupad ng ating gobyerno. Dahil sa bagong batas, asahang ilalabas sa mga susunod na araw ang bagong itsura ng mapa ng Pilipinas. Bukod sa paglalagay ng pangalang West Philippine Sea, formal lang papalitan ng bansag sa Benhab Rice at magiging Philippine Rice o talampas ng Pilipinas. We already have the maps prepared. We are just waiting for the implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the maps that we have prepared accordingly until its final publication. Ang lalabag sa mga bagong batas, maaaring patawan ng parusa. Pero inaasahan na rin daw na hindi ito kikilalanin ng China. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas para ipahayag ang kanilang pagtutol sa 2 bagong batas. Aminado ang National Maritime Council na kakailanganin ng karagdagang pondo para maging sapat ang tauhan at kagamitan ng Pilipinas para maipatupad ang 2 batas na ito. We need more assets, we need more bottoms. We need more technical capabilities to fully monitor, detect, and I don't want to say neutralize, but rather address any violations of our laws. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Bago sa saksi, mahigit 2 milyong pisong halaga ng samut-saring party drugs ang nasabat sa Parañaque. Kabilang sa mga nakumpiska ang cocaine, ketamine, marijuana at ecstasy. Dadalhin ang mga kontrabando sa PNP Southern Police District Forensic Unit para masuri. At bukod sa mga nasabat na droga, naaresto rin sa buy-bust operation ang 26 anyos na suspect. May nakuha ring pera, boodle money at weighing scale sa buy-bust operation. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce at inalis na rin ng Pag-asa ang lahat ng wind signals. Kumikilos ng bagyo pa west-southwest at posibleng sunod na tumbukin ang Vietnam. Posibleng masundan agad yan lalo't naging low pressure area yung kumpul na maulap na namataan kahapon ng Pag-asa. Babadya po itong pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas na umaga. Ayon sa Pag-asa, mataas ang chance nitong maging bagyo at tatawaging bagyong Nika. Wala pa itong epekto sa ngayon pero may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. At base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan bukas sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan, Camarines Sur. Gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kasama na ang Samar at Leyte Provinces, Antique, Negros Island Region, Cebu, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May mga pag-ulan din sa linggo lalo na sa eastern portion ng Luzon at Visayas, Mimaropa at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorms ngayong weekend, lalo na bandang hapon. Hindi lang po mga bahay, kundi pati mga gusali ng gobyerno, paaralan at simbahan, hinagupit ng bagyong Marce. 13,000 pamilya sa Cagayan ang inilikas. At saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.
Kinalampag ng malakas na hangin ang yerong ito habang sinusubukang itali ng isang lalaki sa Sanchez Mira, Cagayan. Pero natangay pa rin ang hangin. Sa Sanchez Mira, ang ikalawang landfall ng bagyong Marce, alas 9 kagabi. Kinabukasan, tumambad ang pinsala sa bayan. Gumuho ang bahagi ng welcome arch sa lakas ng hangin. Natumba rin ang mga poste at natuklap ang bubong ng simbahang ito. Bukod dito, lubog sa baha ang ilang bahagi ng bayan. Magdamag na naranasan sa ilang bayan sa lalawigan ang malalakas na hangin at pag-ulan. Pahirapan na ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumba o nabuwal na mga punong kahoy. Sa bayan ng Peña Blanca, nagtulong-tulong ang mga rescuer na maiahon ang isang lalaking stranded kagabi sa Tawi Bridge. Kaliwat ka ng mga bahay ang nasira sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Sa lakas po ng hangin kaya yun po nawala. Opo, na-wash out po. Di rin nakaligtas ang kisame ng bagong gawang gusali ng MDRRMO at ang labi ng munisipyo ng bayan ng Santa Ana. Bagong-bago pa lang itong building natin, hindi natin nakalain sa sobrang lakas ng bagyo. Kung sa mga ibang, siguro mga ibang structure pa, baka mas marami pa, lalong-lalo yung mga kabahayan po. Bumagsak ang kisame habang nasira naman ang dingding ng mga stall sa isang commercial center. Damay rin ilang paralan sa lugar. May sumadsad pang barko. Damay rin sa baha ang ekta-ektaryang sakahan sa bayan ng Santa Teresita, kaya labis ang panghihinayang ng mga magsasaka. Sa Desyembre na raw kasi sana nila aanihin ang mga pananim. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa Barangay Antiporda sa bayan ng Bugay. Halos maubos naman ang bubong ng mga classroom sa Bugay North Central School. Ganyan din ang nangyari sa isang paaralan sa Alakapan. Halos mawasak naman ang bagyo ang Barangay Gymnasium sa bayan ng Pamplona. At dahil sa mga natumbang poste, 13 bayan sa lalawigan ang walang supre ng kuryente. Patuloy namang inaayos ang linya ng kuryente at mga apektadong communication line. Sa ngayon, umabot sa 13,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay sa lalawigan dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog. Ramdam din sa Ilocos Norte ang hagupit ng bagyo. Sa Lawag City, nagkalat sa ilang kalsada ang mga sanga ng puno at mga nilipat na yero. Nawasak naman ang barikada sa compound ng St. William Cathedral, habang isang kotse ang bumangga sa poste dahil sa lakas ng hangin. Pansamantala ring nawalan ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa lungsod. Nagliyab ang isang poste, pero mabilis itong naapula ng mga bumbero. Sa lungsod naman ng Batak, humambalang ang mga natumbang puno at ilang poste. Pansamantala ring hindi madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada sa bayan ng Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galbad ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado isang lalaki sa San Juan, Ilocos Sur dahil sa iligal na pagbebenta ng dog meat o karne ng aso. Nahuli po siya sa buy-bust operation na isinagawa ng CIDG kasama ang Animal Kingdom Foundation. Pasintabi po sa mga manonood. Na-recover sa suspect ang isang aso na may alambre pa sa nguso. Ilang putol na pati ng aso at mga naka-plastic na ulam na gawa sa asosena. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng CIDG ang suspect na maharap sa violation ng Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. Mahigit 100 pamilya apektado sa pagsiklab ng sunog sa magkahiwalay na lugar sa Maynila sa loob po yan ng 24 oras. Saksi, si Katrina Son. Naglalagablab ang mga kabayang ito sa Barangay 659 Arroceros sa Maynila. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang sumiklab ang sunog sa isang gusali. Kwento ng mga nasunugan, nagulat na lang daw sila nang mapuno ng usok ang mga kwarto. Dito na raw nila nakita na nasusunog ang isa sa katabi nilang kwarto. Pag gising ko po, malakas na po yung apoy dyan, ma'am. Sobrang lakas na po. Tapos lahat ng kasamahan ko, nilabas na nila yung gamit nila. Pag akyat ko doon kanina, sa kisame pa yung sunog, yung apoy. Tapos pag yun na, pagbalik, wala na. Buti na lang hindi nasunog yung gamit namin lahat. Kahit papaano may masusuot pa rin. Sa tala ng BFP Manila, aabot sa 20 pamilya ang nasunugan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Kawawa yung mga sasakyan pag nadamay.
Halos 150 pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa sunog sa barangay 128 Tondo, Maynila kagabi. Medyo nahirapan tayo, kita nyo naman, masikip lang. Kaya lang dito is mga malilit lang na truck. Maraming residente ang halos walang naisalba. Malakas na po paakit na po sa amin, sir. Nasunog na po yung bahay namin, magamit ng anak sa eskwela, yung libro. Tapos yung mga uniform, sir, wala po natira sa amin, sir. Mag-asawang nag-away ang pinagbintangang nagsimula ng sunog. Bagay na itinanggi ng lalaki. Ayon doon sa mga residente namin na nakatira sa Cluster 4, biglang nagkaapoy dahil nag-aaway yung mag-asawa sa likuran ng kanilang tinitiran. Ngayon, nasa barangay ko yung lalaki na ginulpi yata ng mga taong bayan. Nag-aaway lang po kami mag-asawa pero hindi po ako gumawa ng kahit ano. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi.